Gihagpat og gituki. Tanang isyu og balita. Gipanugdang og gipuga. Super Hit! Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio! Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumustag mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa talumanon ng Super Hirit. Super Hit! Adlaw karon nga Sabado, pitsa 11 buwan sa Oktubre tiag 2025. Tanan nga nagpamati nini nga atong istasyon, ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Hit! Mayong buntag sa tanan, labi na sa tuaga mga taxi driver, mga jeepney driver, sabalabal driver, mga bus driver dihang nga nagmata karong buntaga, nagsugod na sa ilahan pag panikay-sikay. Yes, kadalanan, mayong buntag kaninyong tanan. Super Hit! Sa mga kapuso, nga mga lamasera, mga vendors, gikan sa Carbon Public Market, ingon man, sa Tabuan Public Market na itong Haring Dakbayan sa Sugbo. Good morning diha kaninyong mga kapuso. Super Hit! May buntag sab sa itong mga kapuso, gikan ni atong Haring Dakbayan sa Sugbo. Kaya minaw karon sa tagsa-tagsa ka mga radio sets. Mayong buntag kaninyong tanan. Super Hit! Kato mga kasikbit ng mga syudad dito sa Talisay, Lapu-Lapog, Bandaw. Ingon man sa kinatibukan nga lalawigan sa Sugbo. Good morning diha kaninyong mga kapuso. Super Hit! Mayong buntag sa itong mga kapuso, gikan sa mga kasikbit nato nga mga lalawigan. Gikan sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental sa Leyte. Og sa ubang dapit sa Kabisayan, Mindanao. Lingon man na sa Luzon area, tibuok ka Pilipinas. Mayong buntag kaninyong mga kapuso. Super Hit! Og sa tibuok kalibutan nga nagtanaw og namati pinagi sa tong Facebook live streaming. I-search lang ninyo ang all capital letters DYWS Super Radio GMA. Super Hit! Inyo na makitang mabati live. Ang ato ang tulumanon karong buntaga. Anya 999 kHz ta ha sa dial sa inyong mga radyo. Super Hit! Headline! On sa mga dagkong balita karong buntaga mga kapuso. Daing linog, piigo, 7.4 magnitude. Ito sa Davao Oriental, kagahapon buntag mga suking tigpaminaw. Super Hit! Ang maungang linog na bati sab diri sa Cebu. Inungdan nga dunay mga klase kagahapon ang gikanselar. Dunay mga trabaho gikanselar. Gumikan sa pagtayog mga kapuso. Super Hit! Ang mga kids na to ini, mga bata, mga tinunan karon alipay na sa digbalik. Super Hit! Nga naman, kay ang face-to-face nga klase nila, kanselado na po. Ha? Kaya nga naman, kinahanglan na po ipasusi pagbalik kanto mga eskwelahan. Nga naigo o na kininiang naapektuhan. Posible. Ining ato ang pagtayog kagahapong adlaw mga suking tigpaminaw. Tanawon gina, sosiho na po nagbalik. Doon na ba'y nahitabo nga mga cracks. Doon na ba'y nahitabo nga kininiang kadaot nga sa mga building. Kay tanawon susiho ng daan kay para masiguro ang kaluwasan sa toang mga tinunan gamusod ngadto sa mga tunghaan. Lipay na pong mga kids, mga kiddos na to ini mga kapuso. At tora sila sod, silang panimay magklase. Ay! Ang uban lagi, katong uban nga, balik na ta silang trabaho. Kaya nahuman na untang inspect ang ilang mga building nga gitrabahoan mga kapuso. Balik na po work from home. Kaya parang i-check na po, susiho na po, i-inspect na po pagbalik ang ilang mga building, mga suking tingpaminaw.
Okay, kagahapon bitaw sa interview there is DYSS ngadto kang Mayor Archibald. Patod pa niya nga doon na magi-cracks nga nakita human sa kinini ang pagtayog kagahapon dito City Hall. Oh, mao na nga nanggawas town to sila kagahapon mga suking tigpaminaw. Manalagi magkaingon ta nga wa ta makasabot ini kalibutan. No? Nagsigig linog. Kung dili gani maglinog, doon na po'y kinini ang bagyo. Kung dili gani, uwanon ta, bahaon ta. Ay nako, naon sa lagod taon ta ini mga kapuso. Super Hit! Alas 6:13 na. Karon taon-taon ha, dawat tag-update dito sa Radio Davao. Atong kumustahon sa ilahang sitwasyon dito sa Davao area, mga suking tigpaminaw. Sa na ilahang sitwasyon human sa 7.4 magnitude nga linog dito sa ilang lugar. Umusta, doon na ba'y mga kadaot, doon na ba'y mga casualty. Ako na ibawan dito sa Mati. Dito sa Mati City, doon na itulong confirmed nga namatay human sa pagtayog. Pero wata kay bao, kay deribitaw sa Cebu. Nagsigi man tong saka, niabot man tong 70 kapin mga suking tigpaminaw ang namatay gumikan sa linog. So doon ay possibility, kaning tulong ilang natala dito sa Mati City, madugangan pa ni, mapunan pa ni. Oras, alas 6:14 na. Santang sa pikasbahin mga kapuso, di ay usa ka 22 anyos ay nga kinini ang lalaki. Reklamo ni kay matod pa iyang gilugos. Ang iyahang 17 anyos nga kinini ang ex-girlfriend mga suking tigpaminaw. Sa taon ng tawhana yung taon. Super Hit! 22 anyos na ni siya. Onya, ang iyahang giuyab, 17 anyos pa. Minor de edad. Kapag naman lang yun. Murang makaingon ta, pedophilia ko rin ng lakiha siguro. Kinis alias Joker, nga residente dito sa Talisay. Kanya, kini pong 17 anyos, nga si alias Jasmine, taga-Talisay rapod ni mga kapuso. Kanya, matod pa ni Jasmine sa ang pagsaysay, kini sumbong ni siya iyang inahan, nga kinini ang gilugos, lagi siya gipanamastamasan ining iyahang kanhi uyab, nga 22 anyos. Matod pa, ining maong biktima mga kapuso, nga sa matag higayon, nga kinini ang buwagan ni niya, kay 3 years naman silang nag-uyab mga suking tigpaminaw. Kung imong kwentahon, kung 3 years pa, o 3 years na silang nag-uyab, uy, pila pa edad ay ini nga nagkauyab sila. Bahog nga 14 anyos pa, uyab na ni sila ining maong lakiha. Uy, kabata pagod ay ini niya, ang mga kapuso niyang nag-uyab ning duha. Matag higayon ko, no? Nga buwagan, ining maong babae, ang kining maong suspect. Matag higayon, matod pa nga muhulga ni nga magpusya og something sa Facebook. Kung sa kay i-post ini niya, kinahadlok man in town ang kinini ang maong biktima. O gani, manghulga pa ni siya nga sulngon ang lain nga kachat-chat ining maong biktima. Dito sa messenger mga suking tigpaminaw, yate ra. Digday ni gustong buwagan. Onya nga naman taon, nga nag-sinalbahis man ka sa imuhang uyab. Sa katapusan, sa uwahi ko no ba, gagihilabtan siya, ining mong lakiha. Patod pa sa biktima nga, wato o kining supak to siyang kabubuton. Inungdan nga misumbong na siya ngadto siyang inahan o gidakop kining maong suspect mga suking tigpaminaw. Super Hit! Wala giingon berisi nimong tawhana ka. Ay ta madugta ka diya sa prisuhan. Hog naman ni og kuan iyang gihimo nga krimen mga kapuso. Iyang gilugos batanon pa, minor di edad pa. Kawagi po angod ni mong tawhana. Super Hit! Alas 6:17 na mga kapuso.
usa sa mga angayang tan-awon sa toang mga otoridad binanaadyas gobyerno karon human ining pagtayog bitaw sa 6.9 magnitude nga linog dinhi sa ato din ang epicenter ni ini mga suking tigpaminaw tuwa dito sa Bugo. Unya mostly ang mga affected nga mga area ini ang Northern Cebu nga area. Usa sa mga angayan nga tan-awon sa toang mga otoridad, labi na sa mga eksperto kining mental health sa toang kinini ang mga naapektuhan ining linog didto sa Northern Cebu mga suking tigpaminaw. Ha? Angay po ni nga tan-awon nila. Ato ni nga tagag dugang pa nga mga pagkatuki. Karong taon-taon dapat sa dili pa. Ato sang dawaton report gikan sa tong kaubanan sa gawas suspendido ang klase sa Mandawi. Mandawi ra na. Ha? O unsa pa man nang sumpay ana di ko kabasada. Okay, usa ka semana di ay. Dito sa Mandawi mga kapuso suspendido ang klase sud sa usa ka semana. Atong paminawon kompleto ang detalye ni balita Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radyo. Yes, Super Norman, pasok. Super Norman. Okay, atong gabalikan. Usa ka semana, suspendido ang face-to-face nga klase dito sa Mandawi. Ano man, susiho nigbalik sa toang mga residente dito sa lugar sa toang Mandawi City Government. Ang mga eskwelahan, kung doon na ba'y kadaot na sab, gikan atong linog, gikan sa Davao mga kapuso. Nahuman na ta silang check-up, nahuman na ta silang inspection. Human sa linog mga kapuso dito sa kining Bugo. Karon ila na pong inspeksyonon og balik kung doon na ba'y nahimong kadaot ang linog mga kapuso nga niigo dito sa Davao Oriental. Mao lagi ni protocol man ni kay para nga masiguro pod nga tuwas ang ato ang mga batan-on atong mga estudyante nga mosud sa mga tunghaan. Atong balikan Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radyo. Super Norman, pasok. Atong signal niya, Superbat. Ay, okay na, klaro na. Okay, klaro na. Tungtong na po kong sa kaniguan. Taytayan sa Mandawi, Baksan Bridge. Anyway, Superbat, ang dakbayan sa Mandawi, si Mayor Jonky Uwano, dideklara nga usagid kasi mana, way klase. Kumikan sa nahitabo nga traumatic experience sa mga estudyante kagahapon na Superpat. Oh. Kay sa Mandawi City Comprehensive National High School 20 city gito ka mga tinunan tagad mga babae ang nagakasinati o pagpaglipong ang manawadan sa panimuot. Di kani makroma sila nga kaduha na gud ni gitayog. Correct. Kaduha na gyud katong sa September 30. Oh. Og kaning gahapon na Superfast niya napagyonan na mga aftershocks antang sila ng eskwela. Tinod. Unya ako dito ko mismo kagahapon ani mga estudyante ako gining nasaksihan sa pagpanggawas sa nila no katong permero pagtayo gyud sa linog diha pa sila sa eskwelahan dama na sila mga tagda third floor muna na nagdungan man sila og pagpanggawas dito sila sod pag-abot nila sa gate medyo naghuot-huot dito ya perti mag-inita sa adlaw Superpat moto nga murag dito na sila na sudlan aning kuan na sinati nila ang pagpanglipong kay samtang naghuot sila sa gate perti nga initan niya nakulbaan pa sila tungod sa linog dito naman sila sa dapin sa daan sa gawas kuan kining nang lingkod ng uban kanang wa na makaklaro tarong og lakaw moto nga ang doon na may buhatan sa DRR mo diya sa Atbang ilang ipangtabang ni mga estudyante unya doon na may mga buhatan po sa gobyerno kilidan ng eskwelahan sa engineering's office dito pa sa may diha na sila nanod gipang kuha sila sa mga empleyado diha ilang gipasod ilang gipahigda gipalingkod gipaypayan
kay wa na lagi sa kuan kining panimuot ning uban, ang uban nangalipong na. O diya mo po ipangdala na po sila sa ambulansya padung ato sa hospital Superfats. Okay. Dili lang ang eskwelahan diya sa Comprehensive National High School. Doon na pa sa kuan Mandawi City Central School. Doon na pa sa St. Joseph, uban pa diya sa May Tingob, ubang mga eskwelahan diya sa syudad sa Mandawi. Katong mga bataan ay pasing nagkuan to ba dumog to padong gawa sa eskwelahan human sa linog. Oh, naghuot yun diya sila sa may gate. Kay ang gate man go, dilim ka makadvits o gawas kay highway naman. Oh, tinuod gyud. Oh, Kunya, diyan init pag yung naghandag po panahon. ng mga truck. Init pag yung panahon mao na nga galipong tong mga bataan ay. Oh, muna nga ubay-ubay gyud sa kini nga eskwelahan diri sa comprehensive may kuan, daghan ang mga lipong. Ang ubang mga eskwelahan do na ray taga-tulo o sa ang sentral nga na ang Tingob. Pero dagan-dagan diri sa may comprehensive kay tag-asabi na ilang eskwelahan. Oh, pero di wala sila okay ra lang kahimtang so far karon. Na okay na kagahapon sa hapon medyo usa na lang kuno to ang nahabilin sa Mandawi City Hospital. I see. Oh, niya ang mga maestra dito naghimo sa dayon og ganing mga polls kung nauli na bagyod ang ilahang mga anak. So kuha naman uli raman na superpass wa may mga gidikanan hinuon kayo nga nag reklamo gawas lang sa mga gidikanan nga gipatawag ilang anak ko dito sa kining ospital. Oh, di ba man na human naman unta mo inspection diha sa Mandawi ang city government nato ngadto sa to ang mga eskwelahan unya balik na ba tatong face to face karon us kasi mana na po face to face. Usa kasi mga ng face to face niya gipa-prepare ni Mayor Jonke ang mga maestra ang eskwelahan nga magkuan sila kining modular tong blended learning sila kay usak semana ideklara nga Y klase kay kinahanglan yun is mga bataa nga dunay psychological aid paubos nila sa psychological aid sa Superfat. Pero unsa man ibalik na pog inspection ng mga eskwelahan na pod. Oh, balik ko na po inspection ng mga eskwelahan kay katong ilahang eskwelahan sa una dunam toy pipila lang ka mga rooms ang problema nga kinahanglan ra og repair. Pero structurally wa may problema sa mga eskwelahan. Karon ilan po balikon og inspection kung wa ba managko og maayo katong mga ginagmay nga crack. Sige. Ayahay na po mga estudyante ron. Nalipay. Nalipay ning uban. Wala lagi. So, muna sa pagpas, ato lang nga i-update o unsa na ang kahimtang sa mga eskwelahan. Ang dako arab sa dami jinis Mandawi, ang gato ramang ilahang merkado at itong ilahang sanipa. Mo'y na, nalusag. O unsa pa ilain nun nga mga damage, basi doon na pa ilain sa nga mga aftershocks, doon na pa yung mga delikado nga mga infection din ato sa nga ma-update. So far, manay update gikan diri sa Syudad Mandawi kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio. DWS dapat totoo. Norman Mendoza sa Super Radio. Super Hit! Dagang salamat sa Norman Mendoza sa inyong imong report. Ayahay naging mga kids na pod ron. Mag-modular na pod ang mga batanon, mga estudyante na to. Ayahay. Anya mo answer bias module ang mga inahan ra. Tarong mo diag eskwela. Kamo gitubag ang mga module ninyo basig ihatag ra pud ninyo ngadto sa inyo ang mga ginikanan. Ang mga estudyante, mga kapuso, duwa-duwa niya ang mga ang mga ginikanan, ang mga inahan may sigig answers module. Ayahay. Onya ay inig ka graduation. Ang mga estudyante may hatag ang medal. Mga inahan tato kay nag-module gud ang inahan ginito bag. Super Hit! Oras, alas 6:27 na. Amati sa tagpipila ka. Nagpaminaw ka mo sa Super Hit!
oras mga kapuso, alas 6:34 na. Ayog pagpaminaw, good morning. Ganto nila ni Philip Tan. Good morning ni mo sir. Philip, may buntag. Roslyn Frasco Lazan Rama. Good morning Super Fudge. Mary Joy Arboladora, good morning. Shout out ko diri sa mga taga Lapu-Lapu City. Naminaw sab si Randy Santisas Nonoy Pasina. Good morning. Ikan sa California, CLA. Good morning. Good morning in all of those who are listening from California. Kaya in English, pupuntahan eh. Anya Mila Labisores, good morning. Watching gikan sa Kabilaw Island. Loon, Bohol, good morning ha. Anya maing buntag sab gato kang Armando Alburo. Ingon man, good morning pod gato kang Socorro Rio og uban pa diha. Okay, karon taon dato nang basahon. Alas 6:35 na mga kapuso. Ato sang ko na tong update sa kumusta ang mga taga Davao. Naka-standby karon mga kapuso, Don Arcano gikan Super Radio Davao. Radyo Network News. Yeah, Super Don Arcano, may buntag. Super Fudge, mayong buntag, no? Nagdeklara na o state of calamity ang lungsod sa Manay dito sa Davao Oriental. Human ang duwa ka mga managlahi sa lungsod nga gusto mo pagtayog kadahapon adlaw. Sa impormasyon gikan sa lokal nga pagamahanan kagabi, human ang dipaygayon nga panagpulong tali sa mga lokal nga opisyal dito sa lungsod sa Manay o ginang marasab din sa Davao Region, gideklara ang state of calamity. Ano kini sa pagpapaspas sa paghatod og mga tabang o gampang suporta nagkinahanglan usab sa mga apektado sa linog. Gani base sa datos gikan sa lokal nga pagamahanan sa Manay nga mao presente sa mga gusto pagtayog kagahapon, datusan na kapamilya ang labi apektado sa maunga linog o gubaybay na usab ang na infrastruktura. Noon, nagpadayon ang assessment o ilang marusok kapatubay sa lokal na pagamanan sa pa mga posible sa epekto sa nasampit nga mga linog. Gani, dugang sa lokal na pagamanan nga labing ditutukan usab karon ang pagluwas sa publiko. Ingon man sa bantabang ang pagpabarog, pagbalik nga tunawsab sa dati sa mga panginabuhian. Kanduman, Super Fudge kagahapon adlaw gitayog sa magnitude 7.4 nga linog ang lungsod sa Manay, particularmente sa kadagatan ini alas 9:43 gahapon sa buntag. Gisundan kini sa magnitude 6.8 nga linog kagabi alas 7:12 kagabi. Gani pagtangtong sa Tivox, managlahi ang maong linog ug dili konektado sa matag usa. Gitawag kini nga doublet earthquake. Ako din ang mga pagtayog na lukad gihapon sa Philippine Trench. Super Fudge. Yes, Super Donar, kumusta man ang ato ang diha no sa Davao? Doon na ba yung mga casualty o pila na tanan o pila po yung mga injured o affected nga mga families? Sa pagkakaroon, Super Fudge, ang nahatag sa Office of the Civil Defense 11 ang konfirmasyon sa mga namatay. Base sa datos sa OCD 11 kagabi as of 8 p.m. na ilahang latest update sa ilahang ginigayon nga press conference, ito na ang konfirmadong namatay tungod sa baog pagtayog. Ang tunod ini gikan sa Mati City dito gyapon sa Davao Oriental ug ang duha sa tulo ka namatay dito sa Mati doon na namatod pa health condition o daan ng balatian. Samtang laing tulo ang namatay dito sa lungsod sa Pantukan sa probinsya sa Davao de Oro ug ang usa ang ikapito gikan diri sa Davao City, usa ka 80 anyos nga lalaki nga natumbahan intawon og pader na palid matud pa sa usa ka demolition diri sa may population area ng among syudad sa Davao. Okay. Doon ay mga injured o mga pilay inyong kuan diha tan-aw ninyo mga injured individual or ka affected nga mga individuals? Yes, Super Fudge, ang sa bahin sa kining mga samaran no na kining mga biktima sa bawong pantay ug managlahi magud ang datos niini gikan sa nagkadiyang bahin sa kining Davao Region. Ang gikan dito sa Davao Oriental, baybay na ang ilahang natala na kining mga samaran. Gani dito sa Mati City, ginaydulan 50 ang samaran dito pud sa lungsod sa Lupon. Sa Davao Oriental kini Super Fudge dito doon sa kining epicenter sa lungsod sa Manay. Dito sa Lupon, laing lungsod pud ni unom ang natala nga samaran dito sa Baganga na dinay 30, dito sa may lungsod sa Katiin 21, dito sa may lungsod sa Caraga 55 ug kining dito sa may Governor Generoso
dunay 50 pod ka mga samaran ug sa lungsod sa San Isidro 30 ug sa may Banay-Banay siyam. Samtang diri sa Davao City kagahapon adlaw base sa datos gikan sa lokal nga pagamanan na ay dulan 350 ka mga individual ang gitabang uman nga labihang na apektuhan sa maong pagtayog. Siyempre, umanan gihapon na superfast sa ubang pang nga mga nangalisang o uman sa mga litong uman ang maong mga pagtayog kadahapon. Kaning, ako, Super Donarno, ko kaanha og Davao pa, kaanag Mindanao gani. Unsa kalayo na ang kining manay, gikan sa Davao City yun? Kaya murag Davao City ang Davao- ilhan. Oh yes, no. Ang actually no tinuod superfast ang distansya gid aning Davao City o kining lungsod sa Manay layo gid siya kay kining probinsya sa Davao Oriental daan layo na pud sa Davao City. Moagi pa ka og probinsya sa Davao del Norte kung imo man atuon tuyoon superfast no moagi ka milabay pa kag Davao del Norte ug milabay pa kag Davao de Oro ang nakaabot og Davao Oriental. Kung sa Davao Oriental ang kining lungsod sa Manay so ako ni sa may unahan kami sa pipila sa mga lungsod sa probinsya bagi pa kag Lupon, San Isidro, Mati City, Tarragona o kani no mao ni ang Manay. So medyo layo gid kung siguro sa biyahe sa oras sa kining biyahe kung gikan og Davao City siguro dagan og kapin 4 oras or more or less 4 hours ang biyahe ikan diri. Mura ko baga so kuan superfast no kita kay nakaanha ko tag Cebu naka-experience ko sa padulong og Bugo City. Gamay lang yung distansya ang gilayod mura siguro padulong og ang bantayan nana ang gilayod sa pining Manay Davao Oriental. Okay, layo gid ay no. 4 hours gid nga biyahe. Unya, kumusta man na ba aftershocks until now nga masinati diha sa inyong lugar? Sa Davao City superfast na ay mga ginagmayng aftershocks pero kanang dili kayo ingon yun nga mabati yun na kanang tao na kanang kusog-kusog na aftershocks. Pero dito sa Manay, sa ato akong mga ginasubay dito ng mga lokal na opisyal nila dito, matakaroon na gunya ang aftershocks dito sa superfast na mga pagtayog gikan kagahapon sa udto, gahapon sa hapon, kagabi, hantod na kaganina ang kadlawon. Ang ato lang nabati diri sa Davao City, kato lang lahi na pagtayog kagabi katong bagko magnitude 6.8. Mao ko toy atong bagkong nabati nga kusog-kusog ni kagabi dinhi sa Davao City. Okay, kumusta ang response sa to ang mga national agencies? Doon na pa'y nagpadayon ba nga kining search and rescue o kumusta po ang ato ang mga affected individuals na padadaan na bang mga hinabang? Ang DSWD-11 superfast ganinang buntag lang no ang impormasyon ato nadawat isugdan na nila ang pagpanghatag og mga hinabang dito sa mga apektado sa probinsya sa Davao Oriental. Usa na nila og bisita ang mga lungsod dito ang Tarragona, Manay, ang Mati City ug uban pang lungsod nga apektado sa maong linog. Samtang ang ubang mga opisina, especially ang Office of the Civil Defense 11 padayon sa ilahang rapid damage assessment sa tibuok Davao Region human ang mga patayog kagahapon. Nasip na po diri sa Davao City mga hingkungdan diri Office of the Civil Office of the Building Official of BUF o kining City Engineers Office ginasuta gyud ang mga posible pang epekto sa kining patayog kagahapon adlaw. Why klase ron diha human sa pagtayog? Yes, actually, superfast niya kagabi gi-anunsyo sa lokal nga pagamanan nga extended ang suspension sa klase sa tanang level, pribado o pampubliko sa Davao City. Hanto sa adlang Lunes, Oktubre 15. Karon, walay klase kadaghanan sa Baduman, so kagahapon gi-suspende, walay klase na. Pero gi-anunsyo kagabi na sa lokal nga pagamanan nga hantod ni Lunes ang suspension sa klase gigiya aron nga mapadayon pa ang assessment pagsuta sa mga gambalay, especially mga tulumaan dito sa among syudad, superfast. Doon na ba'y mga missing individuals nga natala? Sa pagkakaroon, superfast, wala pa'y pahayag ang OCD-11 sa mga ginapangita pa na mga individual. Murag ang ilahag gidahatag na impormasyon dito na sa katong kumpirmadong patay o katong mga samaran. Sige, salamat kay Super Donar Cano gikan sa Super Radio Davao. Yes, superfast o kada pagatod sa balita gikan dinhi sa Super Radio Davao alam diha Super Radio Cebu ako
si Super Don Arcano. Alam sa GMA Super Radio, dapat totoo. Double S Super Hit Network News. Daghang salamat sa Perdon Arcano gikan sa Super Radio Davao. Sa imong komprehensibo nga report labot nas pagtayog na sab dito sa Davao mga kapuso. Ito ni Manay, Davao Oriental, layo din ng lugar din. No? Gikan ko sa Davao City mga kapuso. Ikatulo pa din ng murag mahog o lalawigan. Davao Oriental, mga suking tigpaminaw, kinapay Davao Occidental. Usa patong usang at doon ilahang malabyan. O niya igabot ni Mos Davao Oriental, gikas Mati City, haskang layo pa na ini. Ita, no? Murag pareha-pareha lagi diri sa tuad, ito subugo nga area mga kapuso. Ikan diri Cebu City, maabtan patag mga 3 to 4 hours nga biyahe, aron maabot ta dito sa naasoy nga lugar. Mayog buntag dahil to mga kapuso nga nagtanaw karon sa tong Facebook Live. Labi na ganito kang Eugenio Tagsip. Good morning diha nimo sir. Pag na late ka gamay sa imong pagmata da. Atod pa niya mukaw kuno siya sa asawa nga si Beng, ingon man anak nga si Maris og Elbert, Mama Lourdes Rojas og Ma'am Judith Cuso. Double S Super Hit. Onya, good morning sab sa uban pa nato nga mga nagtan-aw karon sa tong Facebook Live. Ngadto kang Elmond Yones. Mayong buntag diha nimo sir. Okay. Papapog ko na siya kaana diyang napita. Parehata apir. Double S Super Hit. Anya Belcar da Basolo, Gilinog ta. Luzon, Visayas, Mindanao. Corruption, flood control, nationwide sad. Nasuko na siguro atong Ginoo. Siguro shout out Tatay Tikyo Angko Ababa. Good morning. An lapot dakulan mayong buntag always naminaw gikan sa gaway-gaway uling Naga City. Salamat. Lian Kotamura Matelos, good morning. Good morning Sam De Jose. Janilan Amancio. Good morning Superfat. Shout out ko kong Teo Joseph Kasitay nga naminaw karon diri sa Kandulawan, Talisay City. Salamat kayo ha. Shout out po ngadto kag Lina Ogre, Orgi Villa, Dicky Zone, Todela Camotes nagtan-aw naminaw karon. Good morning. Atong balikan karon taon-taon dugang mga isyo, uman lamang pipila ka mga pahinumdom atong oras. Nagpaminaw ka mo sa Super Hit. Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Atong oras mga kapuso, alas 6:49 na. Welcome pagbalik sa Lamanan Super Hirit. Ako gyapon yung kapuso sa Perfect Anthony Inso. At wala ding hatagang pagtagad mga kapuso kay doon na may padangat na nga text message. Ikanis abogado sa mga siblings. So kani man nagsuon nga sing. Now kining issue labot ni mga kapuso bitaw sa kinini ang pagpaluwat na o kining arrest warrant mga kapuso ngadto na sa managsuon nga sing gumikan ining ilang giatubang nga kaso mga suking tigpaminaw. Now kini ilang kaso may labot ni sa qualified theft. Kaya gipasaka sa kining ilahang asawa o anak sa ilahang namatay nga igsuon. Now, kining qualified theft may labot ni sa matod pa pagpangawat sa mukabot sa 7.7 million pesos nga balor sa mga auto parts o supply gikan sa tindahan nga iya ining namatay nga si Arturo Singh. Now kini si Arturo Singh namatay ni
gumikan sa sakit nga cancer niadtong Pebrero tuig 2024. Yan na nag-iyan ni siya o kining auto supply nga tindahan. Now, iyang kaabag sa iyahang kining tindahan, kining iyang mga igsuon, o niya, kining maong tindahan nga New Pioneer Auto Supply, kuan man under ni siyang pangan nga negosyo o doon na ni sole proprietorship nga kinini ang registration. Bot pasabot iya og wa siya ay partner sa naasoy nga kining negosyo. However, pagkamatay niya mga suking tigpaminaw, patod pang ibaligya ang iyahang mga auto parts supply sa iyang mga igsuon nga silang Susana Yu Sing, Joseph Yu Sing o ingon man ni Imelda Sing Kupo. O niya, despite gawa sila mananghid gikan sa ears ining namatay nga si Arturo Sing, gawa sila mananghid gadto sa asawa nga si Ana Marie, ingon man sa anak nga si Aaron Sing nga ilahang ibaligya aga kinini ang naasoy nga mga supply sa auto parts. O niya, ang kining ilahang halin gikan ining ilang pagpamaligya ini, wa nila gihatag ngadto sa mga ears, ilang gibulsa, ilang gibahin-bahin, sumapas reklamo gikan sa korte mga suking tigpaminaw. Inungdan nga gipasakahan ni silang kaso ug nalutsan ni silang warrant of arrest mga kapuso yatong September 22 gumikan sa kaso nga qualified theft mga suking tigpaminaw. Kasamtangan ni sila rong gipangita unya wala ni kining piyansa nga girekomendar ang ilahang kasong qualified theft gumikan sa kadakos kantidad nga mikabot sa 7.7 million pesos mga kapuso. Ang Criminal Investigation and Detection Group na nawagan na ni ron ikan sa mga tao nga nakakita o nakaila ini mga tawhana pag-report nga to kanila og mahimos lang kontakon sa numero 0949-8034-322. Akong balikon 0949-8034-322. O niya, ang pamilya ining Arturo Sim may kuan sa anunsyo nga muhatag sila og gante reward nga 100,000 pesos alang ni adtong mga makahatag og impormasyon kung asa ni kining mga gireklamo kining mga nahog na nga wanted lang Susana Yu Sing, Joseph Yu Sing og si kinini ang Imelda Sing Kupo. Sa statement nga giluwatan sa iyahang ilang mga abogado, suma pa sa ilang abogado nga si Attorney Suson nga questiono nila kining nga naasoy nga pagluwat o warrant of arrest ngadto sa Korte Suprema kung necessary, no? Agikan sa Court of Appeals kung kinahanglan nga maabot sila sa Korte Suprema ilan ng questionon. Patod pa silang statement nga the trial court issued the warrant of arrest based on the information filed for qualified theft of items allegedly worth more than 7 million pesos. But matod pa, ni-admit ko ng city prosecutor gawa sila i-breakdown sa 7 million pesos nga kinini ang naasoy nga kantidad sa mga nawa nga mga item o matod pa nga wa po sila papeles nga nagsuporta ining claim sa mga private complainants. In fact, matod pa nga the city prosecutor originally refused to accede to the private complainants' demand to amend the information just to make the crime non-bailable. Ang problema kay ang Department of Justice kay niluwat man ni sila og desisyon uman nga ni submit og ituso man ni ang kining kabanay ni Arturo Sing og motion for reconsideration ganto sa Department of Justice. Kay first nga gibutang dito sa information sa kaso is only 1.1 million kuno ang worth sa mga kantidad sa auto parts o supplies. Apan ilang gihimugatan nga 7 million ang balor ini nga naasoy nga mga auto parts supply nga nawa
Onya sa ilahang desisyon galawatan sa Department of Justice pinaagi ni Secretary Jesus Crispin Remulla ni intervene si Remulla o sa iyang letter iyang gipa-amend gipausab ang information gi-file nga to sa korte og instead nga 1.1 million ang balor sa kining nawa nga mga items imo ning 7.7 million mga kapuso. Nungdan nga matod pa sa abogado sa mga sing nga ang ilahang clients walang option apan pag-elevate ining maong kaso o kining naasoy nga kining desisyon gato sa Court of Appeals o di ba kaha kung gikinahanglan adto sa Korte Suprema mga kapuso. Super Hit! Alas 6:57 na. Ato balikan katong dito sa Medellin bitaw sa may lisod na puntang litok ini paita ini. Lisod mo puntang ko ana ni litok ining ilahang barangay in town Katong 12 ka mga individual mga kapuso gikan dito sa sa ako paningitan na akong kodigo. Asa naman ni wa naman ni akong kodigo noon dire. Katoning mga natroma nga pamilya, dunay 12 ka miyembro. Onya dito ni sa may barangay Gibitngil. Adara de sakto na gyud Gibitngil de. Gikan mga kapuso sa lungsod sa Medellin. Matod pa gani arang-arang na ang ilahang kahimtang karon. Kung kahinumduman kining 12 ka mga individual, matod pa ni suway ning kutlo silang kinabuhi. Gumikan kay nakaangkon ni silang trauma human sa nahitabo nga 6.9 magnitude nga linog didto mga kapuso sa Bugo City o sa northern part of Cebu. Onya matod pa nga human ni adto nagdumili na pagkaon kining mga 12 ka mga individual hinamukaon ang ilang madawat nga mga kining hinabang gikan sa gobyerno ilang ipanglabay ngadto sa dagat kuno mga suking tingpaminaw. So ingon ay ni mga kapusong epekto nga ngayan nga hatagag pagtagad sa gobyerno ang mental health nga effect ining ato ang kinini ang nasinati mga kapuso nga linog didto sa northern Cebu area. O sanis mga hagit nga ngayan mga kapuso nga tubangon sa tuag kining gobyerno labi na ng provincial government o mga local government units diya sa northern Cebu labot ining epekto sa kining pangutok sa tuang mga residente nga naapektuhan sa linog didto sa northern Cebu mga suking tingpaminaw. Nga gaygawas didto mga kapuso didto sa Medellin doon na po'y natala nga 75 ka mga tao diha sa sugod o sa Borbon matod pa nga sakit gumikan sa linog. Ingon ana mga suking tingpaminaw and most of them dunay nasinati nga mga mental issues tungod sa gibilin nga trauma ining mao nga linog mga suking tingpaminaw. Natanawa na ninyo as much as possible magpadata ditong mga doctors, magpadata ditong mga eksperto, psychologist nga para mo tan-aw muli sa mental health ining mga tao na to nga naapektuhan ining linog mga suking tingpaminaw. Labi na diyas mga relocation sites, evacuation centers, mga ingon ana. Kato mga gipabakwit, nga nagtulda-tulda, tupas tent, nagpuyo. Angay itong susihon kanunay, mga kapuso. Kita bitag og video katong naghilak in town. Babae, batanon ba, nag-birthday. Atol sa linog, sus paita. Gahilak in town siya, samtang nag-celebrate siya sa iyang birthday. Usan pa niya pag-celebrate? Kaya namas kagulaanan iyang gibati gumikan sa nahitabo nga linog mga suking tingpaminaw. Super Hit! Ngayon sa oras atong oras sa 7:01 na tangin ninyo ato ang dugang mga hanay sa mga balita sa tibuok nasod
sa tuang hook up sa DZBB alang na sa Super Balitias Umaga nationwide. Kanya tangi ang dugang pa mga programa diri sa DYSS. Karong adlaw Sabado, mga kapuso, mga drama o gato ang mga public affairs program. Magdungo ta pagbalik alas 12 sa Udto alang sa Balitas Udtong Tutok, mga kapuso. Super Saga na lang sa kinatibukang pwersa sa DYSS Super Radio GMA, pinagi sa tong master control, Engineer Don W. Carlos at sa tong transmitter site Alan Haka, sa to ang program director Algin Labakita, station manager Kate Matos Cortez. Ako na lang inyong kapuso sa Perfatch Anthony Inso, manamilit niya kaninyong pinagis pagingon, dalaygo ng Diyos, bayong buntag Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati, Super Hirit, pampalugdang sa kinauyukan sa dagkong